Report nga muna. Puntahan muna natin ang Malacanang bago patuloy mag-init yung ulo mo, Lakay. Si Pangulong Bongbong Marcos maglalabas daw ng kautusan para sa free trade agreement ng Pilipinas at Korea. RH14, Ms. Leth, Narciso. Ms. Leth. Sister Ella Kay, maglalabas nga ng executive order si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pagpapatupad ng free trade agreement o malayang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. Sa 23rd NEDA Board meeting sa Malacanang na pinamunuan ng Pangulo, inaprubahan ang pagbuo ng EO na sasaklaw sa tariff commitments ng bansa sa Philippine-Korea FTA. Sa ilalim nito, inaasahang magbibigay ang Korea ng preferential duty-free entry sa higit 11,000 produktong Pilipino. Tinayang nagkakahalaga ito ng $3.18 billion o 87.4% ng kabuuang imports ng Korea sa Pilipinas. Layunin ng kasunduan na mas palakasin pa ang ugnayang pang-ekonomiya ng dalawang bansa tungo sa paglikha ng mga bagong oportunidad sa negosyo at pamumuhunan. Lakay? Ms. Let, di ba apektado yung kasunduan na yan? Yung impeachment ni Korean President Yoon? Ayan, ang gulo-gulo sa South Korea ngayon. May mga rally-rally. Hindi naman lakay dahil ito naman ay pangmatagalang kasunduan at syempre para sa pakinabang ng Korea at ng Pilipinas. Ayan, sino ang magre-review doon sa proposed national budget, Sister L? Ang kapal ay Miss Let, ang kapal-kapal niyan. Ayan, hindi na nga ba matutuloy sa Biyernes yung supposed to be na inaabangan ng mga mambabatas natin, ha? Ayan. Mukhang mauudlot lakay dahil sabi nga ni Executive Secretary Bersamin ay kailangan pa ng sapat na panahon para sa review dyan sa pambansang pondo. At tinatanong mo kung sino nagre-review, ang sabi ni E.S. Lakay ay pinangungunahan mismo ni Pangulong Marcos. Wow. Naku, lalak ang eyebags mo, Apo Presidente. Lalaki eyebags tapos sasakit ulo. Ayan, Hoy, mahirap magbasa, Lakay, ha? Ay, oo nga naman. Pagka napakarami na. Oo nga, minsan nga, itong minsan yung mga pinapadala itong mga complaints ba, may mga kaso. People of the Philippines versus mga ganyan nga. Ang kakapal, anday mga ano. Sabi ko, hindi ko mabasa yan. Pwede ba yung brief na lang? Ano na lang, synopsis na lang. Synopsis na lang, ha? Ayan, so anyway, trabaho ng... Ang mga natin lakay ay kung ano yung mga provision at items na i-execute. Yes, may mga gawin bang line item veto ang presidente? O natin lakay. parang hindi ko type yung gustong mangyari ni Senate President Chis D. Butler. Ayan, dagdagan na lang daw yung pondo. Ayan, wag na mag line item veto. Kasi nga naman may sa bagay sabi nga sino ba yung nakausap nating nakakasama diyan sa mga isang secretary, si Budget Secretary Amena Pangandaman. Pagka pala DBM, pagka pala binito mislet, Sister Ella, ang isang item halimbawa, ayan, DepEd, ayan, binito yung magkaroon ng line item veto dyan. Mawawala yung pondo na dyan. Ayan, hindi pwede ilipat sa ibang departamento. Talaga? Ganun pala yun. Sabi, malulusaw yan. Sabi, ganun ba yun? Hindi ba pwedeng yung sobrang pondo ng PhilHealth ilipat sa DepEd? Ibigay sa kanila. Hindi pala ganun. Kaya sabi ni Senator Chis, dagdagan na lang ang budget. Yan din lang kayong naunang pahayag ng Presidente kasi ang sinasabi nga niya, hindi pa naman tapos kasi inaaral pa nga. So, ang particular na binanggit niya doon, yung sinaltas doon sa budget ng DepEd, maaaring i-restore yun. So, ang aabangan natin ay yung sa PhilHealth dahil yun yung isa palakay, di ba, na... isa lang yan sa mga controversial na issue dyan. Binanggit din yung lumobong budget ng DPWH. Ayan. Sabi ng Presidente, yung mga infrastruktura ay kailangan pero sisilipin kasi hindi pa naman pinalakay. Apo Presidente, tingnan yung budget yun din ng DPWH. Baka mamaya yung bilyones ilalagay na naman sa sa flood control project. Na dredging daw ng
mga ilog-ilog, ala naman nangyayari. Yung problema lakay yung napupunta sa dredging. Hindi na Paano mo o-audit. hanapin yun? Kaya nga pagkatapos yung asphalt overlay na isang ulan lang nawala na. Papel. Nawala ni asfalto, ha? Siguro Apo Secretary Manny Bunoan, ha? Ayan, ba kailangan niyo pong mag-seminar Apo Secretary kay sino ba yung magaling na na Secretary ng DPWH? Ayan, si Ping De Jesus at saka itong si Singson ba ito, ha? Abay Singson. ayan, Babe Singson, ha? Alam mo talagang prangkahan, kinausap yung mga kontraktor, mga opisyal ng DPWH, hanggang 10% lang kayo. Mayroong limit, may cap. May cap ng komisyon ng tongpats, ha? Mahirap kasi yung masyadong 50-50 na. Buti sana kung 50-50, meron pang 65 Ayan, 35 ang natira sa project, ha? Kaya mga kontraktor umaayaw na. Siguro yan, Mr. President, yung mga flood control project ng mga mambabatas natin dyan, katulad ng ibang lugar dyan, di naman kailangan ng flood control project bilang nagkaroon ng 100 milyon. Yung hindi naman binabaha. Ay, naku, Diyos ko. Oo. Pero alam mo kasi lakay, isa din yung flood control project sa gustong matutukan ni Presidente. Kasi nga, dahil dito sa mga nakaraang malawakang pagbaha na naranasan sa iba't ibang panig ng bansa. Ayan. So, yun, titingnan. Kasi ang binabanggit lakay, yung mga flood control projects ngayon, hindi na akma dun sa panahon ngayon na mas grabe yung mga pagulan. At banggitin ko lang din lakay si dating DPWH Secretary Rogelio Singson ay binanggit ng Presidente na tumutulong sa paglalatag ng plano. Ayun. Plan. Yan, Mr. President. Ganyan ang tatay nyo ni Apo Perdi, ha? Ayan, kunin mo yung mga best of the best. Ayan, the cream of the crop, yung mga magaling, ha? Sila ang dapat nating ilagay sa gobyerno. Sabi ni Abica Amrilio Villar, Manong, si Marca Villar din, si Secretary, Senator, madami rin natapos na infra. Ayan nga pala. Kasi tahimik lang yan lakay tahimik kasi Mark, Senator na pala ngayon. Senator. Kala ko nga, Senator Mark Villar. Okay, so yan pala isa sa mga tututukan ng Presidente. Dapat lang. Yes, lakay. Sabi nga natin bubit sa DBM, Sister L, ha? Alam mo ba na may inaprubahan ang DBM? Nirelease na, Sister L, ang pondo. 69 billion pesos yan. Alam mo kung saan nakalaan yan? Nasaan? Flood Control Project. Grabe. Diyos ko po. 69 billion. Pinaglalaroan ang pera natin, mga misis, mga kuyang, mga ating. Pagkatapos serbisyo, ma-ospital ka, ayan, gagastusan na sa milyon, ibibigyan ng PhilHealth, 10,000, 5,000. Diba, lakay? Tapos kapag ka napuna, kapag sinita, galit. Makapal na mukha. Ay, talaga. Makapal talaga. Ayan, mayabang pa. Ayan, ay, nako talaga. Kaya siguro, Mr. President, baka next year, baka pwede po mag-revamp sa inyong gabinete at hingan nyo ng performance Yung report. mga hindi nagpe-perform ng maayos, sabi nga lakay, elbow na yan. Tanggalin na. I-sacrifice natin, Mr. President, yung mga kaibigan natin ng mga malalapit na instead na makatulong, napapasama pa ang inyong administrasyon. Dahil ang kalokohan ng inyong mga opisyal ng gobyerno, ang lata niya, Mr. President, sa inyo bilang Presidente. Alright. Thank you, Ms. Let. Ano yung schedule ng Presidente? May habol ka pa pala Akala ko okay na Pambawi na nga. Ano yung schedule ng Presidente ngayon? May mga service at concession agreement na nakatakdang pirmahan sa Malacanang nasasaksihan ni Pangulong Marcos. Kabilang dyan lakay, New Cebu International Container Port Civil Works Contract Package, Bohol Panglao International Airport PPP Project, New Dumaguete and New Siargao Regional Airports, at para sa Cebu, Bus Rapid Transit Transaction Advisory Services Agreement. Yan lakay. Okay, maraming salamat, Ms. Let. Balikan niyo na kaya, Sister L. Damdamin Bayan.